What's up guys? Andito na naman po ang inyong kabugnoy, nagbabalik. Ipapakita ko nga po pala sa inyo ang lumang pamamaraan ng aming pagkukopra dito sa aming bayan ng Sariaya. Medyo hirap po kasi ako diyang pamamaka kasi po nabaguhan po ako. Pero dati naman po nagtatapa po talaga ako, napalipat lang po talaga ako ng toka. At nandito na po ako ngayon sa bodega namin Papakita ko lang po talaga sa inyo paano po talaga maging kopra ito. Tingnan niyo po, hirap na hirap pa po ako mamakdi yan. Bago ko po makabak ng isang niyog, ay talagang napakahirap. Takot na takot po kasi ako, baka po mataga po ang kamay ko. Mahirap naman po pagka nataga po itong aking kamay. Ito lang po ang ginagamit ko po pagtatrabaho. Tingnan niyo naman po yung katulong ko. Saglit lang po sa kanya ang mamaak. Ari po talaga sanay na po. Ari po talaga taga Candelaria. Ito po talaga ang trabaho ng mga ito. Mamaak po ng niyog at magkopra. Sa totoo lang po, hindi po sa pagmamayabang sa inyo. Dati po talaga mabilis po ako mamaak ng niyog. Ako yata nga, ako'y pang 10 sa buong Quezon. Kaya lang ho'y napatigil na wala ho tayong magagawa. Ikaw kayo kaya ho mabaguhan. Di ba't pagkakahirap po pagka ngayon lang uli kayo nakahawak ng ganito? Hindi ho kagaya ng mga matatagal na talagang ito na po ang hanap buhay nila para lang po silang naglalaro. Si Kabugnoy po ay hindi po ganun kasi po parang si Kabugnoy po yung na-training po sa bodega Dati po kasi sinasama po ako ng mga pinsan ko kapag po sila ay nagkokopra. Dito rin po yun sa pinagkokoprahan po namin. Yan po, nagutom na po si Kabugnoy. Talagang tumikim muna po ako ng isa pong tubo. Talaga pong pagod na pagod po Nabaguhan po sa pagtatapa. Gusto ko lang naman po ma-share po sa inyo. Kaya kahit po alam kong mahirap, ginawa ko na po. Dati nga po, kahit nga po gabi, kami po yung nagkukupra dito ng aking mga pinsan. Nasama po ako sa kanila. Pagka po ako walang pasok. Para gusto ko din po magkapera Sa panahon po kasi noon, napakahirap po ng walang pera. Yan po, nagtataob na po ako Yan po ay pag naitaob ho namin, ayan po ay aming lulutuin pa po yan. Kailangan po maganda po talaga ang patas na yan. Kahit po talagang hirap na po ako ay talaga pong pinipilit ko po yan. Alam niyo naman po si Kabugnoy, wala naman pong sinusukuan laban yan. Basta po marangal ng trabaho, talagang ayos po yan si Kabugnoy na yan. Wag lang po gagawa ng masama at di ba't pagka masama po ang ginawa niyo, wala pong pupuntahan tayo. Sabi nga po ng iba, mas masarap pong gastusin ang pera pag alam niyo pinaghirapan at dugot pawis po ang puhunan. Kita niyo naman po si Kabugnoy, naghubad pa ho ng sinilas. Talagang kahit pagod na talagang sige pa rin po ang patas. Mas maganda po kasi pag nakataob para po pagkagayan po'y ginatungan, maluluto po ng ayos. Dahil pagkagayan lang po yan at aming gagatungan, malamang po hilaw po yan. Hindi po namin malulukad ng maganda yan. Mahihirapan po. Kita niyo naman po, talagang hipid na hipid po ang patas ni Kabugnoy. Yan po yung mga turo lang po sa akin ng pinsan ko dati. Pag nasama po ako sa kanila pagkukupra. Binabati ko nga pala po ang aking pinsan, si Pinsan Alben. Shoutout sa iyo Pinsan, tsaka si Pinsan Raniel. Diyan ko lang po natutuhan itong pagkukopra. Dito nga po kami natulog nung nag-overtime po kami ng mga pinsan ko. Wari ko po yung nakakatulog na nga po kapag minsan alas 2 na nga po ng madaling araw. Habang po kami nagkukopra nakikinig po ng radyo para po malibang. Maya-maya po tapos din po namin yung aming ginagawa Sa puntong yan po talaga pong hinahapit ko na yan at talaga pong alay na po ang aking likod yan. May pag-unat pa po kita nyo. Pagpasensyahan nyo na po yung aking katawan at napakadami pong abs. Ganyan po talaga si Kabugnoy. Sobrang kadami pong abs na yan. Wow! Ayo, tingnan nyo naman po, talaga hindi na po siya magkaintindihan, parang nabaguhan po. Sabi ko nga po dyan, mas magaling pa yata po magdiskarga po ng niyog at magkarga. Talaga po sa totoo lang po, ang pagtatapa po ay napakahirap po na trabaho. Madami pong proseso yan. Yan po kasi ibabaakin nyo. Tapos pag nabaak nyo, itataob nyo po. Tapos lulutuin pa po yan. Kagaya po ng ginagawa namin Talaga pong mano-mano po yan. Hindi po dyan pwedeng pabagal-bagal. Dahil pagka mabagal po kayo dyan, ay siya. Wala po kayong kikitain. Pakiyaw po yan. Ayan na po. Ginagatungan ko na po. At para po maluto. Kailangan po ang gatong po dyan talaga, ayang-ayang lang po. Hindi po dyan ang pwede ang bigla. Dahil pag bigla po kasi, delikado din pong masunog yan. Yan po pinagmumulan po na sunog. Dahil pag minsan nga po, nasusunog nga din po rin tapahan po namin, kaya alerto po kami dyan. Kaya kailangan po may nakahandang tubig po diyan. Dahil pag lumaki po yung apoy po, mahirap po apulahin niya kasi po naglalangis po yan.
Pagka ang apoy po gumapang na po dyan sa kopra, ay naku po, baka itong tapahan po masusunog po yan pagka yan po gayaan. Sa puntong yan po, ginagatungan ko lang po yan sa pahuli. Tapos yung ano po, i-atras ko po ng kaunti yung baga. Dahil baka po mamaya ay mabigla po yan, ay wala po kaming malukad na yan. Malulugi po yung aming amo dito. Yan o. Lumapit na po ang aking po isang kabugnoy, si Tutoy Rujon. Pinagmamastan po ako paano po ako maggatong po ng kopra. Sa wakas po, naluto na po ito po at hinahango na po namin para po lukarin. Ay, naglalapitan na po ito aking mga kasama. Ay, parang gusto po lagi makakasama po sa aking video. Ay, ito sa totoo lang po, talagang kasama po namin yan. Mga team kabugnoy po yan eh. Yan o, lumapit pa po aking father. Parang gusto din pong makasama. Bala-bala po yun nagpapapansin lang. Ay, gusto naman po talaga. Yung nakapulang short pong yan, ayan po yung aking kumparing Julius. Yan po yung team kabugnoy din po. At saka po yung lumapit po dun sa isang naglulukad, ayun po yung isang taga-tsaong. Yan po ang mabilis maglukad. Yung nakaputi pong yung kaninang nandoon, ayun po talaga, yun po talaga yung kumpare ko. Kumpare po na may bossing pa. Tingnan nyo naman po kung gaano po kagaling pumala. Bubuhatin po namin yan. Malakas talaga po si Kabugnoy. Oh. Lalo't pag napapagod po yan, lalo pong ginaganahan yan. Wow! Pag sa galing naman po maglukad ng aking kumparing Bake, kumpare na bossing pa, tsaka po rin isang taga-tsaong na re. Yan, kumpare ko po yan. Kita nyo naman po, poging-pogi po yan. Kahit po bossing namin yan, talaga po naglulukad yan. Down to earth po yan. Hindi po maarte yan sa katawan, wala pong arte yan. Lalo na po itong taga-tsaong na ito. Kita nyo naman po, may pagpalpag pa. Paglulukad lamang, ay talaga parang artista nga din po. Pagkaganti po ang kasama nyo, ay talaga pong nakakatuwa din niya pag minsan. Yan na po, binuhat na po ni Utoy. Ay talaga pong napakalakas. Tinambakan na po itong dalawang naglulukad dito. Akala siguro na rin si Utoy, madali matatapos yun. Ay hindi alam bago matapos yun, delikado pa at baka mataga pa ang kamay. Ay mas gugustuhin ko na po ditong magpala. Ay kala nyo gaho ang maglukad. Ay pagkakahirap po. Pero yun naman po napagdaanan ko din po. Yung gayang paglulukad po. Ay, papakita ko po mamaya sa inyo kung paano po maglukad si Kabugnoy. Ay naku, ay hustler po ako dyan. Nung umulukad ko nga po dati, talagang dugo po agad ang kamay ko. Tawang-tawa nga po yung mga pisang ko. Sabi ko naman po, ay ganun talaga po. Kailangan po talagang masaktan para matuto. Diba, ganun naman po talaga isang tao. Masasaktan muna po sa una bago matuto. Charot! Napakadami pang luka rin na kumpare. Ay, yun, si Kabugnoy, nakita rin. Ako na pala po yun. Kita nyo naman po, kung pumilot po, kaliwa po yan, puro bira po yan, kaliwa. Ay, talaga naman may pagtawa pa. Yan po yung hilaw, yan po inilalagay, yan po ilulutuin pa po uli. Yan po, kung tawag, itutustahin pa po yan. Dito po yan, ang luto po, ayan po yan, yung luto po yan. Sa kabila naman pong karali, yan po yung lulutuin pa. At siya pong, pag naluto, ay siya pong ibabiyahe po sa pabrika yan. Kita niyo naman po, dyan po inilalagay yung mga hilaw. Dahil hindi po pwede yan. Pag isinama po yan doon sa luto, ay marireject po tayo dyan. Ay, kasipag po ni Kabugnoy. Talagang nandun pa lumapit pa po yung aking umping po yan. Talagang magtatapa din po yan. Yung katabi po ng taga-tsaong na yan. Yan na po. Hinahango na po yung tinusta ng aming isang magtatapa. Ayan po ay luto na. Ay siya nga po pala mga Kabugnoy. Hanggang dito na lang po muna. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming paraan na pagkukopra. Abangan nyo na po ang parto nito. Kung saan po, ipapakita ko naman po ang pagkakarga po nito. Upang madala naman po sa pabrika. Maraming salamat po mga Kabugnoy sa panonood. Hanggang dito na lang po. Paalam!